Hi guys, welcome back to my channel. So it's Marvin, and for today's video, we are traveling to Malaysia. So it's actually my first time na dito sa Terminal 1 ng NAIA kasi lagi akong Terminal 3, di ba? So I'm kind of not familiar pa dito. So I always ask the guards kung saan ba yung departure, and para mas konti yung tao dito sa Terminal 1. Pakita ko sa inyo. O, di ba? Parang wala siya masyadong tao, konti lang. Yan, may mga ATM naman dito rin if you wanna withdraw. Wait lang, have to. Hala, tanong nga ako. Kuya, saan po papuntang departure? Elevator? Thank you. Kasi yan, mag-elevator daw papuntang 3rd floor. Kasi nasa parang may ground floor ako. Guys, char lang, marami palang tao kasi nasa 3rd floor yung departure, sa ground floor yung baka arrival ba yun. Char lang guys, na palang tao. And parang nabasa ko, starting June 16, 2023, lahat ng international flight ng PAL nasa Terminal 1 na, kaya ang daming tao. 3 hours na lang before my flight. Sobrang daming tao. Tignan mo, para mas marami pang tao dito kasi sa Terminal 3. Oh, tignan mo, ang daming tao. Tapos hahanapin ko pa kung anong pila, kung anong pila yung ano ko. Wala, ang layo, hindi ko mabasa. Wait, magtatanong na ako. Wala akong time para manghula. Magtatanong ako kung saan yung pila ng international. Meron naman parang concierge dito sa gitna. Meron pala dito guys. Meron. Hindi ako pinansin ni ate. Ayun, meron pala dito sa taas. Ayun, Kuala Lumpur. Yun ba yung PR 527? Ayun, alas 12 yung flight ko eh. Counter 40 to 57. Gate 11. 40 to 57. Ito. Mas konti pila guys. Ayan, perfect. Mas konti yung pila dito sa 40 to 57. Nakalimutan ko guys, hindi pa pala ako nagbabayad ng travel tax. Pero kinuha na nila yung bagahe ko. Babalik na lang ako doon. Babayad muna ako dito. Okay, immigration time na tayo. Sa pila na yun yung foreign passport. Tapos dito yung Philippine passport holders. So mamaya na lang ulit ako mag-vlog guys kasi bawal na yung camera sa may immigration, okay? Ayan. First time ko nakapunta yata dito sa Terminal 1. Tama ba? Hindi ko maalala na nakapunta na ako dito or nakapag-fly na ako dito sa terminal na to. Yeah, kasi parang first time ko rin mag-fly with Philippine Airlines. Siyempre as a budget traveler, lagi lang tayo Cebu Pacific, AirAsia. So this is actually my first time to try Philippine Airlines. Kasi nung nagbubook ako ng flight, nung nakita ko Cebu Pacific, mga around 7,000 yung balikan. Tapos yung Philippine Airlines, 10,000 yung balikan. Mas mahal siya ng 3,000. Pero kasi may kasama na siya na 30 kilos na baggage. Plus may kasama na siya na pagkain sa aeroplano. Tapos sabi ko, why not? Although 3,000 yung difference, why not try ko naman spoil yung sarili ko. Kasi ang tagal ko na travel, never pa ako nakasakay sa Philippine Airlines. Nakakahiya naman. So yan, try natin mag Philippine Airlines. Baka marinig nila ako. Actually, like, normal ko to. Philippine Airlines is just my normal. Yan, layo nga tayo, baka naririnig ako ng mga tao. Sabihin nila, first time sa Philippines. Charot. Yan yung video natin. Grabe talaga. Grabe si sir, pinapamukha niya. Yes sir. Thank you so much. Yep. Thank you. Yun guys.
Tawang-tawa ako dun sa parang manager siya ng coffee shop, yung Boss Coffee. Tapos bumili ako ng caramel latte. Sabi ko na, kuya, caramel latte. Ay, sorry. Tapos sabi niya, ilan? Sabi ko, isa lang. Sabi niya, ayaw nga, no, mag-isa ka lang pala. Sabi niya, hot or cold? Sabi ko, hot kasi masyado na siyang cold. Sinabayan ko yung trip niya. Total, parang pinagtitripan niya ako na mag-isa lang ako. Tapos sabi niya, ay, deserve niya lang yan. Iwanan mo na pag cold. Tapos nung ginagawa na tong kape ko, sabi niya dun sa barista, uy, sarapan mo yan kasi mag-isa lang si sir. Kawawa, kaya dapat masarap daw yung kape. Kasi yan, tikman natin. Pag ito hindi masarap, kuya siya. Masarap in fairness. Thank you, kuya. Hindi ko naramdam na mag-isa ako. Parang nag-init yung katawan ko. Dahil masyado nga siyang cold sa akin. So yun guys, kape na tayo. In fairness, natuwa ako kay kuya today. Like, napasaya niyo yung araw ko. Napasaya niya nung pinagtripan niya ako. So discuss na sa inyo yung immigration ko. Ay, mag-a-announce na naman. Naririnig niyo ba ako? Ilalapit ko na lang yung face ko para marinig niyo ako. Sige, mamaya na lang. Immigration questions sa akin, dalawa lang ulit. Parang sabi niya saan ako nagtatrabaho tsaka kailan yung balik ko sa Philippines. Yun lang yung tanong niya. Tapos requirements, passport tsaka ticket. Actually yung e-travel, di ba, yung parang departure card, hindi ako nakalimutan ko, hindi ako nag-e-travel guys, pero hindi naman hinanap sa akin. Pero kung gawin nyo na lang para sure, pero parang hindi na siya like super strict siguro kasi hindi hinanap sa akin, nakalimutan ko rin. So ang binigay ko lang passport tsaka ticket, yun lang. Pero syempre ready nyo na lang yung mga hotel booking nyo, lagi naman ganun. Tapos may mga nagko-comment pa rin, travel insurance hindi na siya required guys. Vaccination card or certificate hindi na siya required. So yun lang naman. And then what else? May mga nakatingin sa akin. So yun lang. Tapos budget for this trip kasi 3 days lang naman. Actually parang feeling ko nga 500 Malaysian ringgit lang i-withdraw ko, mga 6,000 pesos lang guys, kasi nabayaran ko na naman yung flight ticket ko, tapos yung hotel ko is parang in partnership with Klook, and then yung mga activities ko rin is with Klook. Nabook ko na rin siya sa Klook yung iba kong mga SIM card, mga ganon. And then you can use my code pala guys, Marvin Samako, for 5% discount sa mga Klook bookings. So don't forget, use my code Marvin Samako, and then watch out kasi I might give you like another additional code para more discounts for you. Siguro mga by September ganun. Tapos kape na lang yung binili ko dito kasi meron namang pagkain mamaya sa aeroplano. Tapos may baon pa. Baka marinig ka. May baon ako ng biskwit. So ipa-partner ko sa kape ko. Hindi naman nakakaya na may baon na lakas maka high school. Lakas maka high school, may baon akong biscuit guys. Ito siya. Healthy kasi ito na biscuit. Quaker oatmeal cookies. O diba? Pang tawid gutom ko na to. Tapos meron pa akong tatlo sa Malaysia na yan. Kapag for example nagugutom ako, parang gusto ko kasi mag diet lately. Panggap. Okay lang yan, magbaon kayo guys para makatipid kayo. Favorite ko lang. Tapos parang assorted siya na 4 flavors. Dito sponsored. Pero Quaker baka naman. Merong choco chip, honey nuts, raisins, saka apple cinnamon. So kapag bibili ka ng ganito, may 4 na siya na flavors. Favorite ko tong snack kasi parang iba-iba yung flavors na, iba-iba yung lasa. Pero healthy siya kasi ano siya, oats. Charing, tama ba? Tapos yung calories na kasi is mga 120 calories lang, 100 yan. So hindi masyadong nakaka-guilty, pero minsan nakakalima. So 120 times 5, malaki pa rin yung calories. So in short, niloloko ko lang yung sarili. Landed na here at Kuala Lumpur International Airport. Ang tagal ng biyahe. Alas 4 na, 12 kami umalis. So parang mga 4 hours. Hindi kasi ako makatulog na maayos kaya ang tagal ng biyahe. Pero kung nakatulog ako, mabilis lang sana. So this is the airport. Ang ganda naman dito.
Baggage carousel. So yan, ito yung airport nila. Actually, first time ko mag-arrive sa airport. So, first time ko makita to. Kasi last time napunta ko dito, galing ako sa Singapore. Tapos, nag-bus lang ako pa Malaysia. Ngayon lang ako naka-experience ng magla-land dito sa airport nila. Hala na wala ako sa mga kasama ko sa flight kasi nag-CR ako. Ang baggage daw nasa carousel, letter E. Pero dapat mag-immigration muna ako. Tama ba? Immigration muna ako. Wait lang. Hindi ko alam kung saan yung immigration kasi first time ko dito. Arrivals. Ayan na. Arrivals. Papunta doon? Ay, taray. Oh, may lalakaran dun sa taas. Singapore? Char. Ano nga ba yun? Yung dome? Yung sa may mga flower dome sa Singapore. Charot. Na parang may nakita kong cutie dito. Yan ako naman. Nahagip ba siya ng camera? Hindi ko sure kung nahagip siya ng camera. Ang cutie no? Dito kasi sa Malaysia guys, for those who don't know, tatlo yung races na nakatira dito sa Malaysia. Ayun, kagaya ni Kuya, Chinese, tapos Malay or Malay, and then Indians. So yun yung tatlo. Kapag makita nyo mga mapuputi at singkit, marami din sila dito. Siguro mga, I'm not sure kung 1/3 sila dito ng population. Sila yung mga Chinese, and security. Tapos kapag may nakita kayo ng mga moreno na hindi sobrang itim, parang mga kayumanggi na mga cutie-cutie din, mga Malay yun. Tapos pag makita kayo na parang masyadong maitim, hindi siya nagdi-discriminate ako, i-describe ko lang yung totoo. Yun yung mga Indians. So ayun, tatlo yung mga makikita niyo dito, Chinese, Malay, and Indians. Wait lang, before ako mag-describe, hanapin ko muna yung immigration, no? Bes, magtanong nga tayo. Pwede ba magtanong? Malaysia airport. Ayun. Pwede ba magtanong dyan? Excuse me, where is the immigration? Immigration next building, sir. Straight to the C5. Straight here? Proceed to the end, one level down, and take the bus to the next building. I'll take a bus? Yeah, you need to take Alright, a bus. thank you. Hala, magbabas daw, guys. Magbabas. Pupunta daw sa C5. Ayun, narinig nyo. Ayan, C5. Tapos one step down. Tapos magbabas, guys. Magbabas daw papuntang immigration. First time ko naka-experience ng ganun. Although sa ibang countries, ang sakit ng mata ko. Sa ibang countries, like nagtitrain, di ba? Sa Hong Kong ba yun? Sa Taiwan? Nakakalimutan ko kung ano mga bansa. Pero may mga bansa na para magti-train ka from one airport, from one terminal. For example, Terminal 1, magti-train ka. Dito sa Malaysia, magbubus ka daw. So yun, sumakay kami ng bus. Parang it took us less than 5 minutes. Mabilis lang guys. Kasi Terminal 1 yung arrival. And then I think nandito sa Terminal 2 yung immigration. I'm not sure. Ayan, feeling ko immigration na to. Ayan, may mahabang pila dito. So pagdating ng bus, ito na agad yan. Ay, may mga SIM card na dito. I-check ko pala kung saan nakukuha yung SIM card ng Klook. Wait lang. Traveler SIM. Ayun, pagkadating nyo meron ng mga SIM card. So, may mga nakita na rin ako na ito, mga currency exchange. Ayan. Pero ako, just like sa mga iba kong ginagawa, lagi lang ako nagwi-withdraw using yung BPI ko na debit card. Magwi-withdraw ako ng pera dito sa bansang ito. Ang haba ng pila, no? Sige, pila muna tayo.
Parang ang gulo ng pila. Saan ba yung beginning nito? Ang gulo. Saan ba yung start ng pila? Ito. Pipila tayo dito. Alright, so nakatapos na natin sa immigration. Ang tanong lang naman is, how many days? How many days na magstay dito? Ay, ito na letter E. Ito na agad yung carousel E for our baggage. So, abangan na natin dito. Baka umikot na yung baggage ko. Ayun, parang nakikita ko na. Abangan na lang natin dito. Ayan, after immigration, carousel E agad. So yun guys, antay kami ng antay ng baggage namin dun sa dulo ng mga Pilipino kasi diba ano, baggage or ano tawag dito? Ito letter E. Tapos ibang airline na pala yung umiikot kaya sabi ko parang ang tagal, mga 30 minutes na ako naghantay. Nasa ano na siya, may kumuha na tapos nilagay na lang sa gilid tong luggage ko pala. Kasi ibang airline na, nung tinignan ko yung tag sabi ko para bit Malaysian airline yung umiikot. So yun guys, pag hindi nyo makita yung bag nyo, punta na kayo sa may harap, baka kinuha na tapos nandun na pala. Yun guys, pagkalagpas ng immigration tas custom, kasi yun na, arrival hall na to. Ayan, Clea Express Transit level 1, level 2. Nasa arrival hall na ako. Hanapin ko lang yung mga nabook ko na SIM card sa Klook, tsaka yung airport transfer, yung train, may train akong nabook. Ayan, Clea Express, Kuala Lumpur International Airport Express. Yun yung tawag sa train nila. Wait, check ko muna sa Klook kung saan ko siya makukuha. Yan, may mga restaurant na naman dito, Coffee Bean and all that, pero check ko muna. Hindi ko maano guys, hindi ko makita yung booth ng Klook. Naghahanap ako kung merong concierge dito. Dito kami galing sa may, diyan ako nag-arrive, oh, yung may malaking Burger King. Ayan, nakikita nyo. Tapos nagpunta ako dun pero wala akong makitang Klook. So ito try ko naman sa part na to. So binasa ko yung sa voucher ko sa Klook guys, yung airport transfer, i-scan na lang daw diretso yung QR code. Eh meron na akong QR code nung pagka-redeem ko, ay pagka-book ko sa Klook, may bibigyan sila ng QR code. So I think didiretso na lang ako doon. Ang problem ko na lang yung SIM card, hindi ko mahanap yung Celcom. Doon daw i-claim sa Celcom, pero hindi kasi nakaka-specific kung nasaan yung Celcom. Meron lang picture yung ano booth, pero hindi ko alam. Tapos wala rin ako makitang concierge dito na mapagtatanungan sana natin. Magtanong na lang kaya ako dito sa ano. Hindi siya concierge pero ano, baka alam nila ito. Currency. Tanong ko na lang. Wala namang masama kung hindi. Excuse me, do you know where Celcom is? What is it? Celcom. Entrance here? No. Nearby the crispy chicken. Okay, thank you so much. So ayun daw. Ayun, merong crispy chicken. So pag ito kasi yung arrival, 'di ba? Pagka-arrive nyo sa left. Pagka-arrive nyo left. Nagpunta ako doon, hindi ko nakita. Or ano lang talaga ako. Hindi ako observant. Ayan, Diyos ko Lord. Pagka-arrive nyo. Ito yung arrival, di ba? Pagka-arrive, ayun pala, nakikita nyo ba? Basta yan. Ba yan? Laki-laki ng mata, hindi nakita. Ito guys, Celcom. Ayun guys, ito na yung Celcom. Ito yung arrival area, di ba? Immigration, tas lalabas kayo ng custom, tas ito na, nandito na kayo dyan. Tapos magle-left lang kayo. Ito na siya agad-agad. Celcom. Nakakaloka. Guys, mali. Yung pinili ko kasi nung nag-book ako sa Klook, Terminal 2. Akala ko sa Terminal 2 ako mag-a-arrive. Terminal 1 pala to guys. Hindi daw ako dyan, sabi ni Kuya. Pero tinuruan niya ako kung paano ako makakapunta doon sa Terminal 2.
Ayan, dito may elevator daw dyan. Tapos magti-train ako. Ay, wait lang. Magbabayad daw ako ng ₱2. Kakaloka. Maybe I'll just buy a new one. Na-realize ko nung binigyan ako ng instruction ni Kuya, di ba, magti-train daw ako kasi magbabayad ako ng ₱2. Pero wala pala akong pera. Buti hindi ako tumuloy doon, no? Wala akong bayad pala. Magwi-withdraw ako dito. Tapos, meron nakita ko dito na bangko. Ang pangalan niya Simb Bank, C-I-M-B. Tapos naalala ko before, may nag-message sa akin sa Instagram. Sabi niya, wala daw charge. Tama ba? Wala daw charge kapag Simb Bank. Or dapat meron din akong Simb na card. Pero try natin. I will use my BPI ATM. Tapos mag-withdraw ako dun sa Simb na bank. Try natin kung magkano yung charge. Mag-withdraw na ako ng ₱500, 6,000 pesos. Sakto na yan guys kasi 3 days lang naman. Tsaka nabook ko na lahat. Mura lang naman dito sa Malaysia. Nabook ko na lahat ng mga activities ko sa Klook. So wala na akong babayaran. Pagkain na lang yan. Tsaka transport. Ayan, meron ditong Simb Bank. Ayan guys, dito ako mag-withdraw. Diba merong Maybank, tapos merong Simb Bank. Ayan. Tapos merong Bank, baka American Bank yun. Dito tayo sa Simb Bank na. Moment of truth. I'm gonna check na kung magkano yung nabawas sa bank sa BPI ko. Dapat mga around 6,000 pesos lang yun. Kasi nag ₱500 lang yung withdraw ko. 6,400 guys. Ang nabawas is 6,400. So parang mga 400 pesos yung charge. Medyo malaki din, no? I'm not sure kung kung fixed siya. Baka fixed na amount or mas lumalaki yung charge pag mas malaki yung withdraw mo. Pero yun, 6,000 pesos yung withdraw ko, pero ang nabawas is 6,400. So mga around 400 pesos yung charge. Okay? So tara na. Iniisip ko kung pupunta pa ako dun sa Terminal 2 para sa SIM card. Kasi yung SIM card, mura lang naman ko siya nabook sa Klook guys. Mga 300 pesos lang. Ganun. Kung pupunta pa ako doon sa parang baka masayang na yung oras ko. Tandaan niyo kapag magbubook kayo sa Klook, Terminal 1 ha. Terminal 1 yung Terminal 1 yung SIM card kasi yung immigration nasa Terminal 1. Okay. Hindi ko alam pa Terminal 2 yung pinili ko. Baka sabog-sabog pa ako nung nagbubook ako sa Klook, like hindi ko nakita. Hindi ko tinignan yung flight ko sa PAL kung saan ako mag-aano. Ay, alam ko na. Terminal 2 kami nag-arrive. Nagets ko na guys, nagets ko na yung logic. Nung nagbook ako sa PAL, Terminal 2 yung arrival namin. 'Di ba? Terminal 2 kami nag-arrive. Kaya kami nag-bus. Yun pala. Kaya kami nag-bus kasi pupunta kami sa Terminal 1. Tapos, ang immigration is nasa Terminal 1. Tapos yung SIM card nasa Terminal 1. Dapat pala, kanina doon, kinuha ko na. Pwede nyo namang Terminal 2, pero make sure na before kayo mag-immigration, pag Terminal 2 kayo mag-land, kunin nyo na yung SIM card. Hindi ko kinuha. Dapat pala kinuha ko kanina. So, babalik pa tuloy tayo doon. Or, inisip ko kung worth it pa ba na bumalik ako doon, magkano ba yung ₱2? 2 times 12 yun. 24 times, tapos babalik pa ako dito. 24, 40, 50. 300 pesos din, no? Worth it pa ba? Bili na lang ako ng SIM card dito. Tignan ko kung magkano yung SIM card nila dito. Pag mura lang, dito na lang ako bibili. Check ko ha. Kasi 300 pesos ko lang naman siya na-book. So, ayun guys. Don't make the same mistake that I did. Diba? I suggest Terminal 1 na lang yung piliin nyo pag mag-book kayo sa Klook. Kasi yung immigration nasa Terminal 1 din naman. So, para pagkalagpas nyo ng immigration, tsaka nyo naisipin yung mga SIM card, mga ganon. Kasi yung pinili ko Terminal 2. Kasi diba Terminal 2 kami galing. Pero akala ko kasi like after the immigration ko pa kukunin yung SIM. Pero dapat pala kinuha ko na siya kanina. Hindi na ako bumalik kasi pwede naman bumalik. Pero ang hassle pa kasi guys. Like magti-train pa ako, magbabas. Alam mo yun. So bumili na lang ulit ako ng bagong SIM card. Pero mas mahal kapag dito ka nabibili. Kasi sa Klook, I remember nabili ko lang siya mga 320 or mga ganun. Basta mga 300 plus. Dito mga 400 plus na siya. So ayun, 15 gigabytes
And sabi ni Kuya 30 days daw, good for 30 days. I think sa Klook yung nakita ko, good for 7 days lang yun. So ayan, mamili na lang kayo, but don't make the same mistake that I did, di ba? Learn from me. Although pwede nyo namang balikan, pero ang hassle kasi, tapos parang hindi na worth it yung mamamasahe kapag charge to experience. Charot. So ayan, after that pupunta na tayo sa sa KLIA Express. Ayan, sa likod ko. May mga elevator dito papunta sa train station. So I think ba? Gumagana ba? Mabasa na nga. Departure hall sa 5, Anjou. Nasa 3 tayo, arrival. Airport, limousine, taxis, car, food garden. Ayun, sa KLIA Express is 1. Dali, baba tayo. Elevator tayo kasi malayo. Yeah, so pagbaba mo, ito na yung makikita mo agad itong booth. Tanungan natin kung need ko pa ipakita yung clock ko, or magtatanong ako kung need ko pa bang i-redeem or itong mismong code na yung gagamitin ko. Magtanong na tayo, guys. Ayoko nang magkamali ulit. Sorry. I booked through Klook. Can I use the code? This code? You just enlarge your ticket and then scan it again. I can use this directly? This one is normal ticket, right? Yeah, I think so. To the central. One way or return to the central. This is a round trip. Round trip, yeah. Just scan the same barcode, go and back, yeah? Oh, the same barcode. Okay. Thank you so much. Bumili na kasi ako ng airport transfer, yung back and forth na, kasi mas makakamura siya. Although konti lang naman yun. May mga madi-discount ka rin ng mga 200 or mga ganun 200 pesos or 100 plus. So, yan, may barcode na ako. Scan ko na lang daw diretso dito. And then, ito na rin yung same barcode na gagamitin ko pag pabalik ko dito sa airport. Barcode ticket. So. Damn, ayaw kumana. Ayaw kumana, please naman. Kuala Lumpur, bigyan mo naman ako ng... It doesn't work. Try this one? Yeah, this one. Angle. Okay. Oh, here. Okay. Thank you so much. Bob. Yung pag-scan nila, di ba pag-i-scan na sa left? Di ba? Tapos papasok ka. Ewan. Sa mali yung in-scanan ko. Bobbies. Platform. Ala, bakit dalawa? Ayan. Tapos pagdating mo, may dalawang platform. A, KLIA Express, and then KLIA Transit. I'm not sure kung para saan yung Transit. Basta sa Express tayo, I think. Wala, hindi ko sure bakit dalawa. Platform A and B. Uy! Wait na. Round trip train ticket from KLIA T1, T2 to KL Central or vice versa. Kahit ano ba yung sakyan ko? Yeah, I think kahit ano yata yung sakyan ko. Oh my god, di ko alam. Wait lang. Magre-research ako. KLIA Express versus KLIA Transit. The line is one of the two services stops at all stations along the line, whereas KLIA Express runs an express na. Okay, gets. Ang KLIA Express non-stop siya. KL Central na yung baba mo. Yung KLIA Transit, every station mag-stop siya. So dito na tayo sa Express para wala nang stop, kasi KL Central din naman yung pupuntahan ko. So yan na, yung Express walang stop, diretso airport to KL Central. Yung Transit, every station mag-stop. Huwag tayo doon kasi baka matagal. Dito tayo sa KL Express. Sa na guys, 6 PM na yung itinerary ko ngayon. Dapat yung mga Petronas Tower, tas yung Saloma Bridge. Ay, sakto gabi, maganda. So yun lang muna kasi late na yung ba't may shop? Late na yung arrival natin. So ang itinerary ko lang yung Petronas. Yun nga,
Hindi ko lang sure kung pag tamarin ako, edi tamarin. So, ayun. Ganun lang yung disadvantage pag yung tanghali yung flight nyo. Kasi pagdating nyo dito gabi na. So, parang chill na lang talaga. Check-in na lang sa hotel and then konting gala na lang later. Alright? Medyo napagod ako sa biyahe. Kasi hindi ako nakatulog sa aeroplano. Buyers! Ay, may biskuit ako. Kakain lang ako. Pwede ba kumain dito? Nagugutom na ako guys. May nakita ako may mga kumakain. Ayun si ate. May kumakain dito. Tapos dito rin kumakain sila. Kakain na rin ako. Akala ko kanina bawal. So ayan. Ang flavor naman natin is apple cinnamon. Kanina is chocolate. Yung kinain ko kanina sa ano, naiya. Pero wala tayong panulak. Tulak mo ko. Ang corny. Ang corny. Ang corny. Cookies. Okay. So guys, yung kay log or meron dito. Check na natin. Meron natin dito. Parang puno na din dito guys. Free seating lang ba ito? Baka magkamali na naman ako. Ang layo ko sa bag ko kung dito ako upo. Balik na lang tayo guys. Masyado na akong malayo. Ang pangit ng upuan ko guys kasi nakatalikod ako. Papunta kami ganun. Tapos dito ko nakaharap. Nahihilo. Nahihilo. Ganun na lang. Lumipat ako guys. Pinakita ako na kita pa side. Mas scary ko pa yung pa side guys. Kasi yung nakaganito ako kanina. Parang nahihilo talaga ako. Nahihilo ako nung nakatalikod ako sa direction. Dito naka-side. Parang ka lang nakasakay sa jeep, diba? Naka-side. Mas gusto ko to. So yun guys, dito kami sa KL Central. Yung biyahe parang mga 25 minutes. Basta wala pang 30 minutes from the airport. Mabilis na to kasi dati naalala ko nung nag-Malaysia ako. Hinatid ako ng mga friends ko, nagkotse kami pa from city to ano, parang mga 1 hour yata yung biyahe nun or more. Parang malayo din kasi yung airport nila eh. Pero yung ito nga, yung train na express, mga 25 minutes lang siya. And then nagbook pala ako ng hotel muna na nandito lang sa may KL Central, like walking distance lang siya. And I booked it for around 700 or 800 pesos per night. Tas room na yun guys, pero maliit lang siya na room. Kasi in-expect ko na gabi ako dadating dito. So dito muna ako magstay sa parang malapit lang na hostel. Ililink ko na lang dito or papakita ko kung nalimutan ko yung name ng hotel. Basta walking distance lang siya from here. And then tomorrow doon tayo lilipat ng mas magandang hotel kasi in partnership with Klook. So binook ko siya sa Klook guys. Pwede kayo mag-book ng hotel sa Klook. And then ayun nga, I will give you like another discount code by September siguro. So abangan niyo na lang mga videos ko. And ayun na. So I think dito na natin tatapusin yung vlog for today. Hanapin ko lang yung hotel ko, like mag-walk lang ako and then sa susunod na vlog i-explore siguro natin yung Petronas Tower and then dito mga chill yung mga Saloma Bridge, mga ganun. Okay? So see you on the next one. Thank you for joining me. Exit na tayo. Bye bye.